Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pagsampa ng complaint o kaso ng Department of Justice laban kay Senator Jingo Estrada sa opisina ng Ombudsman. Sabi ni Senator Remy, wala na. Itong ginagawa nila, either pinapangakuan ng incentive package ang mga kasapi ng Brave 13 or tinatakot sa mga kaso-kaso. Yung timing sa pagsampa ng DOJ, nakakaduda. Dahil, di ba, kahapon, may kudita daw eh. Gustong-gusto nila, mga kampo ni Soto, na mapatalsik ang grupo ni Soto. So, kailangan nilang makakuha ng mga senador sa Brave 13. Yung dalawang independent, formal nang sumali sa minority kay 11 na. Kailangan pa nilang makakuha ng dalawa sa Brave 13. Ito ang ginawa. According to Senator Amy, pananakot! Grabe! Sinampahan na nila ng reklamo o kaso si Senator Jinggoy. Department of Justice nagsampa ng plunder and graft complaint sa Ombudsman. So ano ito? Makakaapekto ba kay Senator Jingoy Estrada? Babaliktad na ba si Senator Jinggoy nang dahil lang sa kasong ito? Ano yung kasabihan natin? Lintik lang ang walang. May makapagsabi sa akin na bakit daw ganon? Bakit lintik lang walang ganti? Yung lintik pala yon, ang tinutukoy nun is yung kidlat, lintik. Kasi yung kidlat, hindi mo talaga mapapaghigantian kasi bigla ka na lang pag natamaan ka ng kidlat, paano mo gantihan yung kidlat? Kaya yon, lintik lang ang walang ganti. Yon ang background ng kasabihan. Ayaw nyong umalis dyan, sige, kasuhan namin kayo. Yung tatlo na yan, tinatakot. Si Senator Escudero, I think, meron ng, hindi ko alam kung nasa Sandigan ba yan o, basta sinasabi ni Boying Rimulya is 35 to 45 lawmakers, including senators, sasampan nila ng kaso sa Sandigan Bayan. So yun na, yung sinasabi ni Senator Amy na pananakot. Yung tatlo na yan ang bantayan natin. Kailangan lang nila ng dalawa. So, ako, sa pag-evaluate ko itong Brave 13, 2 bilyar, hindi na yan babaliktad. Kasi may statement si Camille Villar, bago ko lang nabasa. Sabi niya, pagkatapos ng ginawa ni Senator Bato yung kanyang pag-alay, pagsakripisyo, at mayroon pang kakala sa atin sa Brave 13, ay mas masahol pa siya kay Judas. What a beautiful commitment. Yung ganong statement ng isang bagong senadora. So ang Villar, hindi na nila kayang takutin ito. Noong una, lumipat yan. From Escudero, nung nagkudate si Soto, lumipat. Kasi tinatakot ata sila sa mga kaso-kaso. But this time, dahil nakasalalay na ang kalagayan ng bansa, lalo na sa flood control, lalo na sa impeachment ni VP Sara, it's high time for the Villar to show their real colors. Gusto nilang tulungan si VP Sara sa kanyang impeachment. Yan ang nakikita ko. At gusto nilang may pagpatuloy ang Blue Ribbon Committee investigation. Kaya hindi na yan babaliktad yung 2 bilyar. Lalo na si Senator Pia Cayetano, dahil kapatid niya ang
Senate President. Hindi niya aalisan ang kanyang kapatid. Ganon din si Senator Loren Legarda. Napasubo na siya. Kasi ang anak niya, unstoppable na si Congressman Libiste. Heads on na labanan, korupsyon ng Marcos Jr. Nilalabanan niya. At nakita ko ang puso ng isang ina na napakadakila yung adhikain ng anak niya, labanan ang korupsyon. May mga nagsasabi na future president itong si Libiste. And I agree. At nakasalalay ngayon itong mga desisyon ni Senator Loren. Pag maging consistent lang itong mag-ina, nako, wag na tayong magtaka, balang araw, few years from now, after mga Duterte na magpresidente, let's get ready for a Libiste presidency. And salamat sa isang ina na nagpalaki ng katulad ng Congressman Leandro Legarda Libiste. Kaya hindi na yan Kaya dito na lang tayo sa tatlo. Babantayan natin ng tatlo. Ipagdasal natin na they will remain unbound. Kahit anong kaso pa dyan. Jinggoy, tested and proven na yan dahil nakulong na siya nung panahon na yan ng Aquino administration, di ba? Yung PDAP scam, Napoles, nakulong na siya. Kaya lang, na I think tinulungan siya ni Tatay Digong natin kaya nakalabas. Kaya malaking utang na loob ni Jinggoy Estrada sa mga Duterte. Dahil tinulungan siya ni Tatay Digong. Escudero, lalo na yan. Hindi nila kayang Nakita ko na ang independence ni Senator Escudero. Kahit nung siyang inilagay na Senate President after kay Zubiri, akala nila is madikta nila si Escudero para matuloy yung charter change. Nagkakamali sila. Kaya ito, dahil abogadong hindi nila kayang takutin si Escudero. Lalo na si Villanueva dahil he's a God-fearing lawmaker. Tingin ko dito kay Senator Villanueva, wala siyang kinalaman dyan sa flood control. Dahil yung party list nila na SIPAC is anti-corruption ang kanilang plataforma. Kaya, let's pray. Pagkakaisa ng brave 13 senators. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon nindot na gid kayo ang ilang atop. Nakaatop na gid sila, napulian na tong ilang yero nga 15 na katuig. Karon maayo na gid. Una-una, magpasalamat ko sa Ginoo nga naikuan og sa nagtabang og sin kay nailisa na gid among sin nga dinagid mi maulanan. Naag pa nga magpadayon ang ilang pagtabang, daghan pa ang hinahanglan. Salamat po. Nga 10 years na ning among balay. Oo. Akong anak dayon duha na kabuok. Dayon nga naman nga tungod aning kuan dugay na kaayo bago pa mo nakaatop og bago. Alang kay kanang kuan kung naatay kwarta, igo naman ipalit og pagkaon. Oo. Nya. Mora. Di gyud mi makapalit og bago nga sin. Salamat kay sa naghatag. Pila day ka buok imong anak? Duha na. Duha imong anak. Oo, so tanan na sila ga eskwela. Oo, tanan na sila sa eskwela. Oo. So, salamat kayo. Oo, sige, salamat pud kay. Oo. Nindot na gid kayo nga tan-awon og salamat kayo sa Ginoo og sa nagtabang ani labi na sa naging sponsor. Salamat kayo sa Ginoo sa pagtabang
sa among mga katribo nga tanan. Salamat and God bless us all.